Hi, Pepsters! I'm Jimpy. I am Lonette, and welcome to another episode of Pep Talk! At kasama natin ngayon ang star, ang isa sa mga stars ng bagong pelikula ng Regal Films na Love is Blind, Kiray Celis! Hi! Ang daming tao. Ang daming tao. Nakakatuwa naman. Yun, so kumusta ka naman ngayon, Kiray? I'm good. Kakagising ko lang. From Ang traffic, dahil sobrang traffic. And very hectic pa lang schedule pag artista. Wow, first timer. Hindi, galing akong, nag-renew ako ng passport. Tapos, diretso rated K taping. Tapos, diretso sa inyo. Sobrang, mas babalik ulit. Tapos, may pictorial pa mamayang gabi. So, artista. Ganito palang artista. So, anyway, Baguhan. just for you know guys, si Kiray ngayon ay may bagong movie. Yes, ang movie namin is Love is Blind. Kasama ko dyan si Derek Ramsey, Solen Yusuf, and Kian Cipriano. Yes. Can you tell us something about this movie? Ako si Fe. Umiikot ang kwento kay Fe. Si Fe ay super duper grabe ma-in love. And first time niya ma-in love. At na-in love siya, syempre, kay Derek Ramsey na ang character na si Wade. At parang, dahil hindi pa nga siya nagkaka-boyfriend, gagawin niya lahat para makuha niya si Derek, si Wade. So, ginayuma niya. So, Ay, may paggagayuma. Ipapanoorin natin kung paano niya nagayuma o kung nagayuma niya o kung anong mga ginawa niya, napainom niya ba, mga ganon. Doon umikot yung kwento. Pero ayun, nakita natin sa trailer din na ikaw ay maging si Solen. Solen. Maliit na bagay. So, would you say na parang ito medyo, kasi maraming Valentine movies din na lalabas, di ba? Oo, so, ito yung masasabi mo medyo kakaiba dahil yung inyo parang may kasamang magic, gano'n. Yeah, it's a rom-com. So, nakakatuwa siya. Like, kung gusto mo ma-in love at gusto mong matawa, ito yung panoorin mo, Love is Blind. How is it working with Solen and Derek? Solen is very nice. Napakabait ni ate. And lagi siya pag pupunta siya sa taping, ano gusto mo pa sa lubong? Ganun siya. She's so sweet. And si Kuya Derek, sobrang kulit. Kasi sobra. Para siyang bata. Pag natutulog ako, ginigising niya ako. As in, buisit. As in, literally. Tapos, magte-textan kami, mga ngaway lang yan. Ganun siya. Tapos, syempre, ang galing ni Derek. Like, ang galing talaga niya. Yun talaga yung lagi ko sinasabi sa kanya. Sabi ko, ang galing mo talagang aktor. Hindi ka lang pogi. Hindi ka lang basta nagpapakita ng abs. Kasi may talent ka talaga. Ang galing mo talagang umarte. So, hindi ako nahirapan sa kanila. Pero syempre, nahiya ako nung una kasi Derek Ramsey yun eh. Na mga nakatambal nun. Ann Curtis. Diba? Sila, Christine Reyes. Diyos ko ngayon, Kiray Celis. Ay, day, paano? Diba? Diba? Kaya sabi nga niya, lagi ko siya tinatanong, pag bago kami magka-eksena, sino yung mga hindi mo magagaling na nakasama? Sino yung mga ganito? Para mapanatag ako, na parang, ako hindi ko magalingan, kasama ako ng mga yon. Yung mga ganyan. Lagi ko yung tinatanong sa kanya. Tapos, dun sa kissing scene namin, sabi ko, sino yung mga nahalikan mong mababaw? Okay, sige. So, kung ano, kasama man ako doon, na ganyan. Lagi niyang na, relax, pwede. Ganun lang siya. Since sobrang chill niya lang. Kasi syempre sanay na siya, lalo na ang tagal na rin niya sa industry. And ganun talaga yung mga napupunta niya, halikan. Diba? So, actingan talaga. Ganun. Pero dahil napunta na rin tayo dyan sa usapang halikan na. Syempre may kissing scene naman kayo ni Derek Ramsey dito. Ang dami. Sobrang dami. Oh my God. Buong movie. Ikaw na. Eksena talaga lahat. Wow. Paano mo pinaghandaan ang iyong kissing scene? Actually, hindi ako naghanda kasi yung unang kissing scene namin, nag-Batangas kami. So, nag-Batangas kami, sa Laia yun, 4 hours or 5 hours yung biyahe. Pagkadating doon, natulog talaga ako. Tapos ginising ako, mag-kissing scene na. Okay. Ganun lang. Walang paghahanda? Or natakot? Kinabahan kasi yun yung una naming kiss ni Kuya. Okay. Sabi nga niya, wag mo na ko tawagin Kuya, halikan na nga kita, kukuyahin mo pa ako. How old are you na ba? 19. Then Okay. Derek is 20. Sabi niya, relax ka lang, ganyan. Diyos ko siya nga itong hindi relax. Sobrang kinabahan daw siya sa akin. Kasi ngayon lang siya halik ng bata. Kasi sa dami ng napuntahan niya,
How old is Derek? Derek is 39. 39 niya, oo. 39 na si Derek. So, sabi niya, Diyos ko, 39, ngayon 18, 19 lang yung hahalikan ko. Tapos, kaya kinabahan siya, nag-wine na siya. Tapos, kinakabahan talaga siya. Sabi niya, gusto mo mag-wine? Sabi ko, hindi ako umiinom. Tapos, pareho kami na parang, kasi yung pag nakita niya sa eksena, gano'n yung, as in, hininga ko talaga grabe. Tapos, nabugaan ko pa siya ng laway. Kasi sa sobrang kaba ko, sabi ko, nung lumalapit na siya, ganito, sabi ko, hindi ko kaya. Oh my gosh! Imagine nyo ba? Peps, there's so mangyari. Hindi ko kaya, sabi niya. Tapos nagmura talaga siya, sabi niya, P.I., bakit ganyan ka? Sabi ko, kuya, sorry, hindi ko sinasadya. Nakakaloka. As in, ilang takes kami ganun. Tapos pagulong-gulong kami sa beach kasi nga hindi ko talaga kaya siyang halikan. Tapos sabi niya, basta ganito. Ako na bahala. Sabi niya, kinakausap niya ako. Sabi niya, ako bahala, okay? Sabi niya, marunong ka ba umalik? Sabi ko, wow! Taray Kasi sabi sa amin, smack lang naman. Tapos, nagkikiss na siya. Dahil gumagalaw. Kung hindi naman ako na-inform, kasama ba ito sa TF ko? So yun pumapasok sa utak mo Oo, ng time na during ginagawa that mo. Kasi ang alam kong smack, ganyan. Actually, issue na to nung ano pa, yun nung press con pa. Kasi ngayon, walang naniniwala sa akin na ano siya, abusado siya. Oo. Kasi syempre sanay siya sa, hindi siya naman siya sanay sa ganun eh. Sanay siya yung laging ganyan, di ba? Sa mga eksena niya, di ba? Agawan ng mga asawa, di ba? Like, sobrang given na yun kay Derek Ramsey. So, nung kumis siya, may pa ganun pala. Sabi ko, ba't siya nangangain ng labi? Kaloka siya. So, kaya nangangain ng labi. Buti na lang si Derek to. Kasi kung iba to, baka syempre, arty-artyhan na ako. Pero nagtaka ako, sabi ko, baka ganun talaga ang smack sa kanya. Tapos tawag niya sa akin, tuod daw ako. Tuod? Ba't bakit? Hindi ka daw kasi gumalaw. ako gumagalaw, guys. Nakaganito lang ako. Sabi niya, bakit hindi ka gumagalaw? Sabi ko, ano gusto mo, kainin kita? Pero ano ba talagang nasa script? Nasa smack lang. Ay. Hindi ako So, siya na-inform pala na ang smack ano, pala yun sa kanya. Okay. Ano sabi ng Kasi director niya pagkatapos? nag-kiss, meron din ako ibang kakiss dito sa movie. Pero, hindi ganon. Siya lang talaga, Siya lang day. talaga. Sa kubuti na lang si Derek. Okay na rin, no? Oo, true. After nung eksena na yun, hindi ka man na-awkwardan or na ano kay Derek? Tinatanong niya ako, okay ka lang? Sabi ko, may magagawa pa ba? Na ano na eh, nangyari Talagang na. inisip ko na lang yung pamilya ko, gipit kami. Kailangan namin to. Is that the first time Kiray na ano na Kissing scene? No, the first time is kay Arjo at Aide. MMK ba? Yes, MMK. Puro trabaho. So sabi ko, siguro binayaran ako para makipagalikan at magbayaran ako. Ganyan. Ay, kamusta naman yung experience mo dun kay Arjo nung kissing? Sobrang na-hurt talaga ako kasi hindi ko in-expect, akala ko kayang dayain kasi ending na siya. Okay. Kasi the previous episode, yung kissing scene nila sa gitna ng kwento, nadaya. Kami ending na. Yung, alam mo yung kiss namin, tapos si Chara Santos na ganon ka kabilis. At saka ganon ka, nasayangan talaga ako kasi unang meet namin ni Arjo, unang scene, kissing scene. So, literally, talagang grabe talaga yung nangyari sa amin. Tapos, hanggang ngayon talaga, sabi ko kay Arjo, kausap ko siya last time, sabi ko, hindi ka na mawawala sa buhay ko kasi ikaw talaga yung first kiss ko. Sabi ko, kahit maghanap ka sa buong mundo, wala ka nang makikitang ikaw ang first kiss. Sabi niya, pupunta ako sa mga high school students ngayon. Sabi niya, sige, elementary nga ngayon, nagbe-video-video na ng mga nanliligaw. Oo nga naman. Sabi ko, tigilan mo ko, hindi ka na makakakita na ikaw ang first kiss na babae. Sabi ko, kaya tigilan mo. Sabi niya, sa bagay. Sabi niya, pinaglalaban niya. Yun, basta nakakaba pa rin pag-kiss, nakakakaba. Pero eventually, nung sabi ko nga, madami, di ba? Nung sumusunod-sunod na, manhid na ako, day. Grabe. Pati kay Kian, manhid ka na rin. Pagdating kay Kian, manhid na talaga ako. After Derek, kay Kian, nakakamanhid pala si Derek. Ano yung na-shoot na lahat ng kissing scenes ni Derek before kayo ni... Na-shoot na naman. Tapos na namin mag-shoot. Pero like last week lang natapos. So, yun. Yung pala nakaka-excite sa bagong binigay pelikula ba tong role sa'yo? Sinabi na may mga ganyang scene? Or hindi? Nakalagay naman sa script. Sabi naman basahin sa akin. Basahin ko.
Okay lang. Sabi ko naman sa sarili ko, and sabi ng family ko, hanggat ako yung bida, like, ako lagi yung sanay ako sa kaibigan ng bida, kaibigan ng kontrabida, kaibigan ni ganito, kaibigan ni kanyan, kapatid ni ganito. Hindi ko sasayangin yung mga kiss. Kasi once na pumayag ka sa isang character o sa isang gawain, tutuloy na nila yung lagi. Feeling ko, like kunyari, mga artista na pumapayag na maging bakla na character, hanggang ngayon bakla sila. Kahit hindi sila bakla. Kahit hindi sila bakla. Ako, pumayag ako na inaasar ako dati at inaapi sa Going Brilliant. Hanggang ngayon, inaapi pa rin ako kasi pumayag ako. So sabi ko, may paninindigan ako na kapag ako ang bida sa isang proyekto, hindi ko kayo pagkakaitan ng kissing scene. Pero kung kaibigan lang ako ni ganito, or kabarkada, or barkada kami, hindi ko kailangan sayangin yung kiss para lang sa ganun. So sabi ko, pag naging bida ako, hindi ko kayo pagdadamutan. So, do you mean na parang kiss for you is really a sacred thing na parang ibinibigay lang siya sa nararap? Alam mo, sobrang manang ko. Sabi ko nung dati, nung bata ako, ang gusto ko first kiss ko sa kasal ko. So, you may now kiss the bride. Nakalimutan ko. Sabi ko, artista nga pala ako. Kasama pala talaga yun sa trabaho ko na babayaran ako para makipaghalikan ka sa kapwa mo artista. It's, kasi dati, sabi ko nga kay Arjun na hindian ko na si Joseph Marco para sa Wansa. Ako pa rin yung bida nun kasi sobrang bata ko pa talaga. Yung kay Jessie, yung kayong tatlo. Yes. Sabi ko, sana pala pumayag na ako kay Joseph Marco. So kung sa'yo lang din pala ako, papayag din naman pala ako sa'yo, Arjun. So sana kay Joseph na ako pumayag. Pero sa iba kila Iggy Boy, hindi ko pinagsisihan na hindi ako pumayag. Talagang kay Iggy Boy, kila Kuya EJ, hindi ako nagsisi. Pero kay Joseph Marco, kasi ko parang sayang, parang gano'n. Oo, Joseph Marco din yun. Diba, Day? Talagang taong ab siya, diba? Ganun. Gusto ko yung taong Ikaw taong boobs ka. Grabe! My God! Alam mo, pagbalik ko dito, bibilang kita ng bra. Bakit ba? Pagbalik mo dito, i-donate ko na to sa'yo. Day, kailangan ko, diba? Day. Kailangan ko sa premiere night lang. Ay, sige. Pag-usapan natin. Share din daw siya. Sige. Kuya, full force kayo. Sige, push natin yun. Sige. Pero, yun nga, kasi since parang ito yung biggest role to date mo, di ba? So, parang anong nararamdaman mo? Or did you audition for the role? No. You were really gawa tong movie na to just for me. Yes. Ginawa to ni Direk Jason para sa akin. And luckily, kinuha sa dami ng kwento na nabinigay na sa Regal, ito yung gusto nilang gawin. And sa maraming pinakitang kwento kay Derek, ito ang pinili niya na makasama ako sa movie na to. Sobrang nakaka-pressure, ayoko isipin kasi sanay nga ako, di ba, kaibigan ni ganito. So kahit kunyari may show na napuntahan ko or may movie na hindi kumita, wala akong pake kasi kaibigan lang naman ako ng bida. Sabi ko, kahit walang manood nito, wala akong pake kasi nabayaran naman ako ng maayos. Pero kapag ikaw pala yung bida, nakaka-pressure. Pag meron ka pag feeling mo, hindi maganda yung sasabihin sa movie mo, parang feeling mo ma-hurt ka na. Tapos yung pressure na baka walang manood, nakakahiya pala talaga. Alam mo yung grabe. First time ko kasi, first big role ko talaga to sa buong buhay ko. And big screen agad, so nakakakaba kasi hindi ako pumunta sa... Actually, usually, di ba, nauuna ang mga show na magbibida ka muna tapos biglang movie. Kasi masyadong mabigat ang movie para sa isang artista. Kasi babayaran ka ng tao para manood eh. Maraming magaling na artista sa show na pinapanood. Pero kahit kailan hindi sila binabayaran sa movie para lang panoorin. Kaya ang pressure ko grabe. Pero so far, sa mga nakakapanood ng trailer namin, sobrang tinanggap nila talaga ng maayos. Cute naman kasi talaga. Ang dami agad views and shares and sa trailer daw, as far as I'm concerned, ang daming, hindi ganun kadaming like kapag trailer. Pero sa amin, super bongga daw yung likes and shares and yung views nga. So, sobrang nakaka-touch. And yung tinatag nila yung mga, ngayon, first time ko magbasa, natatakot nga ako magbasa. Sabi ko, Diyos ko, baka meron akong hindi magandang mabasa.
tinatag nila yung mga friends sila, let's watch this, ganyan. Panoorin natin to. Hindi, maganda, di ba? Ganun. Nakakatuwa, ganun. Mga ganun. Kaya nakakatuwa. Kasi alam ko Pilipino, gusto nila ngayon, hindi lang basta ma-in love nila. Gusto rin nila talagang matuwa. Gusto rin nila masaya. Hindi lang yung basta iyakan, hindi lang yung basta nakakakilig. Gusto rin nila yung nakakatuwa talaga. Kasi tayo mga Pilipino, mahilig tayo tumawa at gumiti. So feeling ko, magugustuhan talaga nila tong Love is Blind. Yan na, sinabi mo na nga rin lang yung title. Ikaw ba naniniwala ka ba sa Love is Blind? Love is Blind. Naniniwala ko sa Love is Blind kasi hindi siya tungkol sa physical appearance ng tao. Like parang pag-tsaka yung jowa mo, ay, love is blind. Hindi ganun. Ang ibig sabihin ng love is blind, lumalabas yan kapag meron kang isang taong minahal at meron kang hindi nakitang maganda sa kanya. Katulad na kunyari, ay, may ganyan pala siyang ugali. Ay, mabaho pala yung paa niya. Ay, may something pala to. Pero mahal ko. Yun ang tinatawag na love is blind. Kasi may nakikita ka sa kanya na hindi perfect. Kasi wala namang perfect. Pero yung imperfections niya, ginagawa mong, love ko eh. Parang ganon, nagiging love. Kasi mahal mo siya kasi hindi siya perfect. Mahal mo siya kasi yun siya. So, dun pumapasok yung love is blind for me. So, sa movie ba, Kiray, makikita yung ganyang, makikita yung Yes, oo naman. lesson. Kasi it's not about the looks. Kasi ang pagmamahal naman, kahit sino pwede mong mahalin. Pero syempre, hindi naman lahat ng pwede mong mahalin, mamahalin ka. Like, at hindi rin lahat ng gusto mo makukuha mo, diba? That's so, true. dapat maghintay ka lang din ng tamang timing, kung sino yung tao talaga na para sa'yo. At huwag mo pipilitin kung ano yung gusto mo. Dapat dun ka sa taong mahal ka at mahal mo siya. Ganyan. Yes, Loni! Tapos, at ano rin to eh, hindi lang siya tungkol sa pag-ibig, sa pamilya rin. And yung, alam mo yung pagiging confident din. Na kung sa tingin mo, mababa yung tingin mo sa sarili mo na hindi ako masyado maganda, hindi ako magkaka-boyfriend. Hindi naman yung tungkol dun eh. Ang dami nga dyang mga tsaka, ang popogi ng mga boyfriend. Ang dami nga dyang tsaka, ang gaganda ng mga girlfriend. Tapos kung sino pa yung mga mukhang rapist, ang gaganda ng mga jowa. Tapos yung mga lalaking mga pogi, nangi, diba? At kung yun pa yung mga nilaloko, yung mga ganun. Talagang ano lang, timing, actually lahat. Pagiging successful, pagiging masaya, pagiging lucky sa pag-ibig. It's all about timing. Kung para sa'yo yung oras na yun, para sa'yo. Alam mo, nandun na rin naman tayo sa topic ng love, no? So, dire-diretso na natin. Ikaw ba na-experience mo na ba ang Love is Blind? Hindi pa. Hindi pa ako nagkaka-boyfriend. As in never. So, parang si Fe talaga ako. Pero, hindi ako aabot na mga gagayuma ako ng tao. Talagang, yun yan. Nahihirapan nga ako kapag, kasi hindi ako yung, if I like someone, hindi ako very vocal, hindi ako ganun. Okay. So kapag meron akong crush, hindi ako gumagalaw, hindi nga ako nag-hi sa kanya. Parang hindi niya mapansin na, hi! Di ba yung iba ganun? Yung, hello! Ganun, hindi ako ganun. Diyos ko, hindi ako ganun. Kaya pag nag-e-eksena kami ni Derek, meron doon isang eksena na di ko makalimutan. Sabi ko sa kanya, ba't ang sarap-sarap mo? Sabi ko sa kanya. Kasi hindi ko ma-imagine, shucks, ba't ko to sinasabi? So, nung nag-take kami, sabi ko, ba't ang sarap-sarap mo? Uy, nakalagay sa script. Sabi niya, lakat! Sabi ko, sabi ni Derek, minura niya ako, sabi mo, nakalagay sa script, nakalagay. Kasi hindi ko kasi kayang sabihin na wala sa script. Ang hirap na sabihin, baka lumaki yung ulo mo. Kaya sabi ko, sige, ulitin na lang ulit. Sabi, ba't ang sarap-sarap mo? Nakakahiya pa rin. Pero hindi, sobrang actually ginawa namin to ng lokohan lang, promise. Kaya hindi namin alam na tatanggapin siya ng ganun sa trailer. Kasi minsan pag sa eksena wala kaming lapel. Sa eksena kung ano-ano lang yung mga sinasabi ko, linya. Sa eksena, hindi naman ako seryoso sa pag ginagawa ko na ganun. Masaya promise. lang. So, sabi ko, oh my God, tinanggap niya ng ganun ng todo yung thriller. Kaya sabi namin, oh my gosh, talagang grabe talaga, sobra. So, di namin talaga in-expect na ganun. Kiray, nakilala ka namin, ang tagal na since nasa Going Bulit ka as comedian. So, ngayon, medyo napansin ko na meron ka pala talagang serious side. So, kaya lumalabas yung mga ganyang side mo? Actually, serious talaga ako, pero lumalabas na yung pagkakulit ko kasi
si Kiray ako. Pero yung totoong ako, tahimik lang ako actually. Tahimik lang ako. Oo. Pag hindi ako kinakausap, di ako magsasalita. Sa bahay nga, sa kwarto lang ako, nakahiga lang ako the whole time pag wala akong trabaho. Phone lang. Ganun lang ginagawa ko. I mean, lumalabas lang ako pag ini-invite ako ng mga friends ko manood ng movie. Pero, hindi talaga ako makulit. Makulit ako, oo. Lalo na sa mga pag-close ko. Okay. Pero yung pag wala naman, pag di naman kailangan. Ganon. May ganyang side ka pala. So, oo, meron. Actually, lahat naman eh. Merong kulit and serious side. Pero kapag kausap mo ako ng seryoso. Tingnan mo, lumalabas yung mga seryoso kong sagot. Saka malalim kasi ako magsalita. So, like parang may deep mga meaning. Kaya, actually nga, sa mga sinabi niya nga kanina, di ba? Doon pa lang marami na silang matututunan. Pero, hindi manood kayo hindi puro panonood lang ng mga interview ko Grabe kayo. Sinabi ko na rin yun sa isang interview, naku, hindi puro ganito Hindi puro maganda yung trailer, manood Hindi ganun Pero parang ngayon anong nararamdaman mo? Kasi syempre from that little kid sa Going Bulig. Meron pa rin, maliit pa rin naman. Hindi, pero yung career mo ngayon, umaalagwa, imagine mo, ay, opening salvo din ito ng Regal for this year, di ba? Bakit nga ito, Diyos? Nag-work ako Hindi, ayaan mo siya. Oo, hindi naman masyadong famous yung tumatawag. Ay, grabe. Char lang. Hindi, ayoko isipin. Inaasar ko nga yung mga friends ko sila, Ella, yung mga kasama ko sa show ko sa TV5, yung parang normal. Inaasar ko sila, sabi ko, before Feb 10, kailangan mag-bonding tayo. Sabi, bakit? Kasi magbabago na ako. Pagkatapos ng Feb 10, may gap na tayong lahat. Wow! Grabe ang kapal ng mukha mo! Ginagina nila ako. Inaasar ko talaga sila, sabi ko, talagang promise, magbabago na ako. Sabi ko, pala ka, pero trust ko lang yun. Trust ko lang, magbibigay ng warning para magbago. Siyempre, wala namang nagbigay ng warning na magbabago na ako, di ba? Kung saan naman nagbabago yung mga tao, kaya joke lang talaga yun sa mga kaibigan ko. Naaaliw lang ako na parang, wow, grabe ka nakasama mo lang sila Derek at Solen, nagbago ka na. Pero hindi, ganun pa rin ako. Gusto ko, ang malaking part ng hindi ko pagbabaguhin yung, parents ko. Minsan kasi syempre, pagpagod, nakakatamad na minsan magpa-picture, pag tulog ako, ayoko na magpagising, pero yung mama ko talaga, may magpapapicture sa'yo. Salamat. Tulog talaga ako, Day. So, siguro malaking dahilan din yung family ko, yung parents ko, para hindi ako magbago. Kasi sila yung nagpapaalala sa akin, hoy, pag wala na magpapapicture sa'yo, tignan natin kung aarte ka pa ng ganyan. Pero kahit tulog ka, gigisingin ka namin. Kahit anong ginagawa mo, gigisingin ka namin. Kasi may nagpapa-picture pa sa'yo. So, sila talaga yung nagpapa-down to earth sa'kin. Kasi very down to earth yung parents ko. So, feeling ko, sila talaga. Kasi hindi, like pag artista ka, hindi mo maiiwasan, tamarin ka talagang, pwede mamaya na, lalo na minsan pag kumakain ako, like, pwede kain muna po ako. Pero mama ko talaga, sige na, huwag ka na muna kumain. Ganon yan. Kaya sabi ko, sige, okay. Ganon. Kaya sila talaga yung, siguro, pag nagbago sila, tsaka ako pagbabago. Pero, sa ngayon, parang malabong mangyari. Ganon. Normal lang naman na tama rin di ba? Actually, tinanong ko yan, sabi ko sa kapatid ko, I have a gay brother. Sabi ko, bakit kaya yung mga artista nagbabago? Sabi ko. Kasi sabi ko, meron din ako ibang friends na hindi naman sikat dati, kaibigan ko na naging sikat, nagbago. Sabi ko, bakit kaya ganun? Kasi, na-curious din ako. Kasi sabi ko, ano ba yun? Given ba yun na pag naging sikat ka, magbabago ka? So niya, hindi Kasi syempre, nagbabago yung cycle ng buhay mo. Sabi niya, mas umuunti yung mga gusto mong gawin, mas umuunti yung gusto mong ma-enjoy na mga bagay. Katulad ng kunyari, pag nagmamall ka, hindi ka na makakapag-mall. Kasi marami nang manggugulo sa'yo na dati mong ginagawa. Kaya kahit ayaw mong magbago, kailangan mong magbago kasi yung sa paligid mo, nagbago. So, kahit anong gawin mo, you have to change talaga kasi nagbabago yung mundo mo. Yun nga, sabi ko sa kapatid ko, hindi naman kailangan magbago. Like,
ginusto mo yan eh. Saka sabi ko, hindi ko naman to ginusto kasi gusto ko sumikat. Alam mo naman, pumasok ako sa industry na to kasi gusto natin ng pera. Sabi ko sa kapatid ko talaga. Like, sabi ko talaga, from the start, it's not about the fame, it's the money. Wala akong pakialam kahit hindi nila ako kilala. Basta gusto ko madaming pera. Kung saan may pera, dun talaga ako. Pero syempre, nakaka-proud na may mga nakakakilala sa aking mga tao and hindi nila ako nakakalimutan as going bullied, ganyan. So, I'm so proud na may mga nagpapapicture pa rin, ganyan. Paano ka na-discover or nakapasok sa industry? 3 years old ako, nag-start. Sumali ako sa isang contest sa MTV, kila Willie, John, and Randy. Munting Miss You ang tawag sa contest na yun. 3 years old ako nun. Sumali ako kasi gusto kong manalo para makabayad kami ng renta sa bahay namin. So, 3 years old, sumali ako, and yun! Doon na nag-start, kinuha nila ako sa show, tapos nag-going bulilit, kanyan. So, dire-diretso na. Ayun. 3 ako nag-start. Pero sa ngayon ba? 3 pa lang mukhang pera na ako. Grabe, hindi naman yun. Pero with all your achievements, nandun ka ba sa tipo na parang pangarap mo ba na maging, kunyari, next comedy queen? Actually, wala akong pangarap. Gusto ko lang, I can't imagine yung buhay ko sa next life ko or sa iba pang life ko na hindi ako magiging artista. Feeling ko ito talaga. Kasi nung bata pa ako, wala ako na, yung mga bata na pangarap ko maging doctor, pangarap ko maging teacher. Nung bata ako, figure out ko, wala akong ganun. I don't have a dream. Wala akong pangarap. Ang pangarap ko sa buhay ko is matulungan yung pamilya ko. So wala akong, pangarap ko maging teacher. Hindi eh. Gusto ko magkabahay at magkaroon ng maraming pera. Yan yung pangarap ko. Kaya kahit ano gagawin ko, kahit anong trabaho. Pero so far, gusto ko tong pinasukan ko. Kasi hindi naman ako tatagal dito sa industry na to kung hindi ko siya gusto eh. Like, gusto ko siya and masaya ako. And, ayun, nakakatulong ako sa pamilya ko. So, masaya, nakakatuwa. Ito naman, Kiray, kasi nga, di ba sinasabi mo na talagang gusto mong matulungan yung family mo? Pero ngayon ba, iniisip mo na rin sarili mo na parang love life mo, hindi mo ba napapabayaan naman? Or... Hindi wala akong love life. Pero kapag may mga nanliligaw, sinasabi ko kay mama, ay kasi sobrang close yung family namin. Since sobrang close. So, lahat ng gustong, kahit nga hindi ko sabihin, alam na ni mama kagad kapag merong something yung lalaki. Siya po yung nagsasabi sa akin, may something yun sa'yo eh. Sabi ko, talaga? In fairness to you. Ano yung mga qualities na hinahanap mo sa isang guy? Mapera. Seriously? No, kasi sabi ng mama ko, kapag iniwan mo kami, gusto namin maging maayos ka. So, hindi ka namin gusto mapunta sa lalaking ikaw pa magtatrabaho para sa kanya. So, kailangan, kapag nag-asawa ka, gusto namin pag nakita ka namin, maayos ka. Malinis ka, hindi yung losyang-losyang ka. So, sabi niya, kahit hindi gwapo basta mayaman. Sabi ko, pwede cute lang. Huwag naman yung literal na chararat. Ano to? Sabi niya, mas okay nga yung mamamatay na, ano to? Sabi ko, grabe siya. Mapanggamit. Pero kamustahin lang namin yung guy na nagpatato ng iyong face. Oo, totoo yun. Totoo yun. Nagpatato siya. Saan ka to? Sa kamay? Dito, it's 8x12. Ang laki! Oo, dahil. Naku, ikaw na. After boobs and hanggang dito. Nanligaw lang yun. Nanligaw siya. Showbiz, hindi. Hindi na showbiz. Mahilig ako sa non-showbiz. Ayoko ng showbiz. Hindi ko bet ang showbiz. So, kamusta siya naman? Like, ayoko, pinaka-hate ko sa lahat. Nagiging boyfriend ko, katrabaho ko. Okay. Ayoko nang mahaluan yung work ko ng kung ano-anong something. Kasi nakikita ko sa mga kasama ko, pag magkaaway, hirap na hirap pumarte. Kasi sabi ko, Diyos ko, hindi na ako tutulad sa inyo. Saka parang, salit-salitan lang, pagkatapos nito, siya naman yung jowa ni ganun. Sa afternoon, sila naman. Kayo na lang. Bilang ang late nga ng doon showbiz, sila na lang talaga. Ayoko na makisali. I'm so proud of them. At least, di ba? Masaya na ako. Si Iggy Boy, di ba kayo, di ba love team? Ano ka ba? Gipit lang talaga ako. Love team kami sa Love Team. Sabi nga,
nung nag-guess nga ako sa Love You ulit, bago sila matapos, kasi pumunta ako ng ibang bansa, tapos pinabalik ako kunyari. Para may closure kami ni Iggy. Sabi, kailangan ng closure kasi nga, love team na sila ni Karen, saka matatapos na. Sabi, kailangan may kiss kayo. Sabi ko, ano ba yan, Derek? Pagkatapos ni Derek, babalik kay Iggy. Okay na ako kay Derek. Sabi ko, grabe, ang taas na ng level ko, binaba mo ako, Sabi ko, di ba, Gi? Okay naman eh. Sabi ko, kaya nga umalis ako dito eh. Grabe. Sobrang, kasi, kababata ko si Iggy. Lahat na kasama ko sa Going Bulilit. Talagang, parang kapatid ko talaga. Kasi, wala kaming, kasi simula bata artista na kami. So hindi kami nakapaglaro ng mga piko-piko, mga kung anong laro sa labas. Kasi artista pa lang, 'di ba? Bata na kami artista pa. So sa hallway ng ABS, diyan kami naglalaro. Punong braso, yung gaganyan ka tapos tatalon ka, luksong baka. Yan! Tapos piko, dyan namin yan nilalaro sa ABS. Kaya kilala kami ng mga staff dahil na, kayo yung hindi kami makadaan dahil sa inyo. Ganyan kami. Oo, dyan talaga kami. Kaya talagang simula pa lang, bata pa lang kami na talaga yung magkakalaro. So hanggang ngayon, hindi naman nawala sa amin yung pagiging magkakapatid namin. Talagang tagal namin magkakasama eh. Like since 7 ako, 7 or 8. Oo, so yun. So ayun, dahil napunta na tayo sa mga friends ni Kiray, pupunta na rin tayo sa ating favorite part ng ating Pep Talk Challenge! Ay, may challenge! Pero madali lang, very madali lang to. Grabe! Ito, ang tawag dito ay Punch, Love, Drunk. So dito sa mga to, may mga pangalan ng mga significant na tao ngayon sa buhay mo. Maaring friends, co-workers, ganyan-ganyan. And then, pipiliin mo lang kung punch, love, or drunk. Tatlo lang naman. Ano yung punch? Yung punch yung gusto mong sugtukin. Yung love yung gusto mong mahalin, of course. Tapos yung drunk yung gusto mong makasama sa inuman, gano'n. I don't drink. Kunyari lang. Sige, kunyari. Hangout, gano'n. Gusto kong lasingin, ganun. Yung mga ganun. So, simulan natin. Pero hindi na pwedeng umunit, ha? Sino yan? Kian! Drunk! Bakit drunk? Kasi mukha siyang manginginom eh. Mukhang sanay siya eh, dahil rakista siya, so sanay siya. Kian Cipriano. Yun. Ito. Iggy Boy. Punch. Joke lang. I love Iggy, love. Oh. Naku, Char! kapag kami nabunot ka dito. Ano? Tapos yung pala ang gusto mong i-love, punch na lang ang natitira. Ay! Bawal ba? Bawal yung umulit. So, okay, punch kay Iggy. Siyempre, love si Ate Sos. Tapos na. Working relationship niya ni Solendo. Okay siya. Actually, yung unang meet namin, imbes na hi, nice to meet you, I'm Kiray. Ang una ko sinabi sa kanya, nabasa niyo na po yung script. Kasi sabi ko, hindi po madaling maging ako. Kasi napakadaldal ko. At hindi ka nagtatagalog, dahil sabi ko sa kanya. At saka yung mga mga galaw ko, kailangan niyang talagang matutunan. Saka kung paano ako maglinya, paano ko sabihin tong linya na to. Lagi niya ako tinatanong, paano mo to sabihin? Ganyan siya. As in, talaga siya. Willing siya talagang matuto. Kaya nakakatuwa siya. Hindi lang siya basta ganda-ganda, katawan-katawan, diba? Talagang gusto niya rin talaga umarte. Thank you! Thank you! I had so much fun. Ano ang papanoorin nila? Sa February 10 na po, Love is Blind. Sana po, ito ang Riot Love Story na handog po sa inyo ng Regal Films. At kung gusto niyo po ma-in-love, matuwa, at mag-enjoy po ngayong Valentine's Day, isama niyo yung date niyo, family niyo, friends niyo. At kung wala kayong kadate, kami ang i-date nyo dahil mag-e-enjoy po talaga kayo. February 10 po, Love is Blind. Kasama ko po lang si Derek Ramsey, Solen Yusuf, and Kian Cipriano. Siyempre ako po, yours truly. Sana po, please! Sana po manood po kayo. Promise, mag-e-enjoy kayo. Promise. Ang premiere night po namin sa February 5 sa SM Mega Mall po. Cinema Keme. Cinema. Hindi ko alam yung cinema. Maliit na naman po yung SM Mega Mall. So, pumunta po kayo doon. 7 PM po yan. So, kapag may nakikita po kayo kalbo, magulong buhok, at sexy
sexy at sobrang sexy. Kami na po yan. Okay? So pag nakita niyo yung apat na yon, perfect. Alam Love is na Blind ako. cast na yan. Okay? Social media account. Yes. Saan ka pwedeng i-follow ang ating Pepsters? Ang Instagram ko, syempre, Kiray Sexy. Lalayo pa ba ako? At syempre, ang Twitter ko, Kiray Celis. Yun. Hindi ako masyadong Facebook. Eh. Pero may Facebook na naman. Kiray Celis po yung fanpage. Ayun. Thank you so Thank much, you. Kiray. Enjoy Thank kami you, namin thank na you. ang ating Pepsters. Yeah, that's it, Pepsters, for our Pep Talk with Kiray. Yay! Ang daming tao. Hi, Pepsters! I'm Jim P. I am Lonette, and welcome to another episode. Sorry. Ulit, Nabulol. sorry. Bulol talaga ako, sorry. Okay.